Naranasan mo na bang pakiramdam mo'y pinalilibutan ka ng mga aktor? Ako, oo, araw-araw. Nakikita ko ang mga taong may suot na maskara. Nagkukunwaring sila'y ibang tao. Pero heto ang nakakagulat. Kapag natutunan mong tumingin sa likod ng panlabas na anyo, sa pagitan ng mga kasinungalingan at pekeng ngiti, nagiging malinaw ang katotohanan. Naalala ko, minsan akong dumalo sa isang party. Tawanan at kwentuhan ang lahat. Pero ramdam ko ang kakulangan ng sinseridad sa hangin. Ang mga pakikipagkamay at papuri, hindi totoo, panay pagpapakita lang, isang harapang larawan. Sa likod ng makinang na panlabas, may mga nakatagong layunin at tahimik na motibo. Kapag natutunan mong basahin ang mga senyales, ang mabilisang sulyap, ang pag-aalangan sa boses ng kausap, hindi mo na muling titingnan ang mga tao sa parehong paraan. Makikita mo ang tunay nilang pagkatao, nakatago sa likod ng maskara. Maghanda ka ng tuklasin ang katotohanan. Tara, simulan na natin. Isa, ang teknik na sabihin mo pa. Hayaan mong sabihin ko. Ang teknik na ito ay parang isang di nakikitang kapangyarihan. Walang kailangang costume o kapa. Ang pinakamagandang bahagi, walang nakakahalatang ginagamit mo ito. Napakasimple, pero napaka-epektibo. Ang kailangan mo lang gawin ay umupo, manatiling kalmado, at kapag may masigasig na nagkukwento sa'yo, sa halip na agad magbigay ng opinyon o sumingit, mahinahong sabihin mo. Una, sabihin mo pa na diskubre ko ang kapangyarihan ng teknik na ito sa isang pangkaraniwang sitwasyon. Habang nakikipagkwentuhan ako sa kapitbahay ko tungkol sa kanyang hardin. Imbes na magbigay agad ng sariling opinyon kung paano alagaan ang mga halaman, ang sinabi ko lang ay, sabihin mo pa kung paano mo napalago ang mga bulaklak na yan. Ang sumunod na nangyari ay tila mahika. Hindi na lang siya basta nagkuwento tungkol sa paghahardin. Maya-maya'y ikinuwento na rin niya ang masasayang alaala ng kanyang kabataan. Ang oras na ginugol niyang magtanim kasama ang kanyang lolo at maging ang ilan sa kanyang personal na pagninilay. Ang usapan ay hindi na lang basta tungkol sa mga bulaklak. Naging paglalakbay ito patungo sa mas malalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Kapag naramdaman ng isang tao na tunay mo silang pinapakinggan, unti-unti silang nagbubukas. Nawawala ang pangangailangang magtanggol o makipagtalo. At nakakagulat, nagsisimula silang magbahagi ng higit pa sa inaakala nilang ibabahagi nila. Nakapagbibigay ka ng ligtas na espasyo kung saan malaya nilang naipapakita ang kanilang tunay na sarili. Akala nila simpleng usapan lang ito. Pero sa totoo lang, ibinabahagi na nila ang kanilang mga motibasyon, takot, insecurities, haba't maging ang kanilang mga pangarap. Ginagamit ko ang teknik na ito hindi lang sa mga kaswal na usapan, kundi pati sa propesyonal na mga sitwasyon, mula sa mga meeting hanggang sa mga negosasyon. Minsan sa gitna ng isang tensyonadong negosasyon, imbes na ipilit ang gusto ko, sinabi ko lang, sabihin mo pa kung ano ang iniisip mo. Ang resulta, hindi lang nila ipinaliwanag ang alok nila, kundi buong estratehiya nila ang ibinahagi, pati na ang dahilan kung bakit desperado silang makuha ang kasunduan. Nakinig lang ako at kusa nilang ibinigay sa akin ang susi sa buong kasunduan. Parang sobrang dali, di ba? Pero mas malalim ito kaysa sa inaakala mo. Hindi lang ito paraan para makakalap ng impormasyon o manalo sa argumento. Isa itong paraan ng tunay na koneksyon. Sa mundo kung saan lahat ay nagmamadaling magsalita, ngunit kakaunti ang marunong makinig, ang sabihin mo pa ay nagiging susi sa mas malalim na pag-unawa sa iba. Pinipilit ka nitong lumabas sa sarili mong ego na huwag isipin kung ano ang isusunod mong sasabihin, kundi talagang pahalagahan ang pananaw ng kausap mo. Kapag humiling ka ng kwento ng walang paghusga,
Nagbibigay ka ng bihirang regalo, ang pakiramdam na sila'y tunay na pinakikinggan. Sa sandaling iyon, bumubuo ka ng tiwala, pag-unawa, at minsan pa nga, kagalingan. Ang teknik na ito ay kaakibat ng isang mahalagang prinsipyo ng pilosopiyang Stoic. Empatiya ng walang pagkakabit. Hindi mo sinusubukang manipulahin o kontrolin ang pag-uusap. Tahimik ka lang na nagmamasid, umuunawa, at nananatiling kalmado. Hindi lang ito tungkol sa pagbasa ng tao. Ito'y tungkol sa pagtingin sa kanila kung sino talaga sila at pagbibigay ng espasyong ipakita iyon. Kaya sa susunod na makipag-usap ka, maging ito man ay negosasyon, debate o simpleng kwentuhan, subukan mong gamitin ang teknik na ito. Magugulat ka sa lalim ng pag-uusap, sa dami ng kanilang ibubunyag, at sa kung gaano kadali silang unawain nang hindi mo sila tinutulak o pinipilit. Tumutulong itong bumuo ng tunay na relasyon na nakabatay sa respeto at tapat na pagkamausisa, kung saan ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa kung ano ang sinasabi mo, kundi sa kahandaang makinig. At sa pamamagitan ng iba, maaring mas makilala mo pa ang sarili mo. 2. Panoorin kung paano tratuhin ang iba. Kung talagang gusto mong maunawaan ang tunay na pagkatao ng isang tao, huwag lang tingnan kung paano kanila tratuhin. Obserbahan mo kung paano nila tratuhin ang mga taong mas mababa ang kapangyarihan kaysa sa kanila. Maaring ito'y medyo sensitibong pahayag, pero totoo. Dito makikita ang matinding katotohanan tungkol sa ugali ng tao. Maging ito man ay barista sa coffee shop, tagalinis ng hotel, o janitor sa paaralan, ang paraan ng pakikitungo sa mga taong ito ay nagsisiwalat kung sino talaga sila. Natutunan ko ito sa isang pangkaraniwang sitwasyon. Isang umaga, kasama ko ang isang kaibigan sa isang coffee shop. Normal ang lahat. Umorder kami ng inumin at nagkwentuhan. Pero nang magkamali ang barista sa order ng kaibigan ko, bigla siyang nagbago. Naging bastos siya at hindi makatarungan ang inis niya. Sobrang reaksyon para sa maliit na pagkakamali. Nakakagulat ang pagbabagong yon. Mula sa pagiging magiliw, naging arogante at mainit ang ulo. Doon ko nakita ang ibang panig niya. Napagtanto ko, hindi lang iyon dahil sa pagkakamali ng barista, kundi dahil ganoon talaga siya makitungo sa mga itinuturing niyang mababa sa kanya. Ipinapakita ng mga tao ang totoo nilang pagkatao kapag pakiramdam nila ay walang importanteng nakatingin. Kapag madali silang makapanghamak ng isang barista dahil lang sa maliit na pagkakamali, malamang ay ganoon din nila tratuhin ang sinumang itinuturing nilang hindi mahalaga. Ang taong mabait lang kapag may kailangan o gustong makuha ay hindi dapat pagkatiwalaan agad. Ang tunay na sukatan ng ugali ay makikita kapag wala silang makukuhang kapalit. Itinuturo ng Stoicism na dapat nating obserbahan ang asal ng tao nang walang kinikilingan. At ito ang isa sa pinakamalinaw na palatandaan ng integridad ng isang tao. Madaling maging mabait kapag may kapalit, pero ang tunay na pagkatao ay lumalabas kapag wala na silang kailangang itago. Ginagamit ko ang prinsipyong ito sa lahat, sa pakikipagkaibigan, sa trabaho, at sa araw-araw. Isa itong tahimik na pagsubok. Kung may taong nirerespeto ang janitor, nagpapasalamat sa driver ng boss, o nagpapakita ng kabaitan sa estranghero, iyan ang taong karapat-dapat makilala. Pero kung sila ay mayabang, padabog o bastos sa iba, red flag yan. Hindi dapat binabaliwala. Ang paraan natin ng pagtrato sa iba ay hindi lang refleksyon ng tingin natin sa kanila. Ito rin ay refleksyon ng tingin natin sa sarili. Ang mga taong nirerespeto ang lahat, anuman ang katayuan, ay karaniwang may kumpiyansa sa sarili. Hindi nila kailangang apihin ang iba para lang makaramdam ng halaga. Sa kabilang banda,
Ang mga taong malupit o mayabang ay karaniwang may tinatagong insecurities. Pinapalaki nila ang sarili nila sa pamamagitan ng pag-aapak sa iba. Iyan ang uri ng pag-uugali na tinuturuan tayong kilalanin at iwasan ng Stoicism. Hindi lang sa ibang tao, kundi sa ating sarili rin. Kaya kung gusto mong tunay na makilala ang isang tao, huwag kang padadala sa kung paano nila tratuhin ang mga taong gusto nilang i-impress. Masdan mo kung paano nila tratuhin ang mga taong wala namang naibibigay sa kanila. Doon mo makikita ang likod ng maskara at ang tunay nilang pagkatao. 3, ang kanilang nakaraan ang susi sa kanilang kasalukuyan. Kung nais mong talagang maunawaan ang isang tao, tumingin ka ng mas malalim sa kanilang nakaraan. Madalas nating marinig, tapos na ang nakaraan. Pero ang totoo, hindi ito basta nawawala. Tahimik nitong hinuhubog ang lahat ng meron sila ngayon, mga iniisip nila, kilos nila, at kung paano kanila tinatrato. Minsan ay may kaibigan akong laging tensyonado sa lahat ng pagkakataon. Madaling magalit, sobrang depensibo, at takot makipagrelasyon. Akala ko noong una, bahagi lang iyon ng personalidad niya. Pero habang mas nakilala ko siya, nalaman ko ang pinanggalingan ng mga ugaling iyon. Malalalim na sugat mula sa nakaraan. Pagkakanulo ng taong pinagkatiwalaan niya, matitinding problemang pinansyal, at paglaki sa kapaligirang kailangan niyang palaging patunayan ang sarili. Biglang nagkakaugnay ang lahat. Ang pagiging depensibo niya ay hindi basta ugali, isa itong proteksyon laban sa muling masaktan. Ang ating mga karanasan sa nakaraan ay nag-iiwan ng bakas, minsan peklat. At ito ang nagpapaliwanag kung bakit ganoon kumilos ang isang tao. Isang taong lumaking iniwan ay maaring humingi ng atensyon sa sobrang paraan. Isang taong niloko sa negosyo ay maaring mahirapang magtiwala sa sinuman. Hindi ito para bigyang katwiran ang maling asal ng tao. Ito'y para maunawaan na hindi palaging galing sa kasalukuyan ang kilos nila. Kadalasan tugon ito sa mga anino ng nakaraan. Tinuturuan tayo ng Stoicism na tanggapin ang mga bagay bilang sila nang walang paghuhusga. At bahagi ng pag-unawang ito ay ang pagtingin sa nakaraan ng isang tao. Minsan sa mga romantikong relasyon, makikita mo rin ito. Nakipag-date ka na ba sa taong akala mo perpekto, pero kalaunan ay lumabas ang mga pattern? Marahil ay sobrang seloso o takot sa commitment. Siyam sa bawat 10 pagkakataon, ang pinanggagalingan nito ay sakit sa nakaraan. Hindi ibig sabihin na dapat mong tiisin ang toxic behavior, pero binibigyan ka nito ng kaalaman kung bakit ganoon sila kumilos. At heto ang mas malalim. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa paulit-ulit na siklo ng mga ugaling nahugot sa nakaraan. Yung kaopisina mong laging gustong mapansin, baka pinalaki siya sa panahong hindi siya kailanman naramdaman na sapat. Yung kaibigan mong palaging sinisira ang sariling relasyon, baka may takot sa pag-iisa na hindi pa niya nahaharap. Ang mga reaksyon nila, ugali at desisyon ay pawang anino ng hindi pa nilang naresolbang nakaraan. Ngunit kung nauunawaan mo ang ugat ng kanilang mga kilos, maaari mo rin silang tulungan. Kung mahinahon mong ituturo ang pattern na inuulit nila, baka tuluyan silang magising at harapin ang matagal nang iniiwasan. Iyan ang isa sa mga layunin ng Stoicism, ang magmuni-muni at umunlad. At minsan, ang pag-unawa sa nakaraan ng iba ay nagiging tulay para matulungan silang maging mas mabuting bersyon ng sarili nila. Sa madaling salita, ang nakaraan ay laging bahagi ng kasalukuyan. Kung gusto mong lubos na maunawaan ang isang tao, kailangan mong makita ang buong larawan, hindi lang ang kabanatang kinalalagyan nila ngayon. 4. Bigla ang pagbabago ng tono, isa sa pinakamalinaw na palatandaan
na may itinatago o nagsisinungaling ang isang tao ay ang biglaang pagbabago sa tono ng kanilang boses. Karamihan sa mga tao ay hindi ito namamalayan, pero madalas na nabubunyag ng ating tinig ang kung ano ang tunay na nangyayari sa ilalim ng ating ipinapakitang anyo. Kapag may kumpiyansa ang isang tao, ang tono ng boses nila ay kalmado, natural ang bilis ng pagsasalita, at maayos ang daloy ng mga salita. Pero kapag may kasinungalingan o pag-aalinlangan, may nagbabago, minsan banayad lang, minsan naman malinaw, na parang ang subconscious nila ay nagpapadala ng babala, umaasang mapansin mo ito. Naranasan ko ito sa isang normal na usapan kasama ang isang kaibigan. Kapag pinag-uusapan namin ang mga pangkaraniwang bagay, palagi siyang masigla at masayahin. Pero isang araw nang tanungin ko siya tungkol sa plano nila ng kanyang nobyo, bigla ang pagbabago ng tono niya. Mula sa dati niyang masiglang boses, naging mabagal at may pag-aalinlangan. Parang pilit ang sagot niya. Alam kong may kakaiba. At hindi nga ako nagkamali. Umamin din siya kalaunan na may problema sila sa relasyon. Ang ganitong pagbabago ng tono ay nangyayari kapag may banggaan sa pagitan ng isip at katawan. Pilit pinananatili ng utak ang kasinungalingan o ang pagtatakip sa katotohanan. Pero ang boses ay hindi makapagtago ng tensyon. Maaring lumabas ito bilang mataas na pitch, panginginig ng boses, o isang katahimikan na tumagal ng kaunti, mas mahaba kaysa karaniwan. Balikan mo ang huling pagkakataong pinaghinalaan mong may hindi nagsasabi ng totoo sa'yo. Kumusta ang tunog ng boses nila? Bigla bang lumalim? Bumilis ba ang pananalita nila? O baka naman nagkaroon ng pilit na kasiyahan sa boses nila na parang pinipilit nilang maging normal? Lahat ng ito ay mga banayad na senyales na may hindi tama. Mahalagang tandaan na hindi lang ito nangyayari kapag may nanlilin lang. Maaari rin itong maging palatandaan ng discomfort o kawalan ng katiyakan sa kanilang sinasabi. Mayroon akong kaibigan na laging excited sa mga plano namin. Pero tuwing magmumungkahi ako ng bagay na ayaw naman niya talaga, bigla ang pagbabago ng tono niya. Mula sa kasabikan, biglang naging patag at malamig ang boses, parang pinatay ang switch. Kahit sinasabi niyang okay lang, ramdam mong hindi siya sang-ayon. Makikita mo ito sa iba't ibang sitwasyon, mula sa personal na relasyon hanggang sa negosasyon sa negosyo. Mapapansin mo kapag ang isang tao ay biglang naging defensive o paligoy-ligoy kahit hindi naman nagbago ang mismong sinasabi nila. Doon mo kailangang tumutok, hindi lang sa ano ang sinasabi nila, kundi sa paano nila ito sinasabi. Ang biglaang pagbagsak ng enerhiya, pagbabago sa pitch o pag-aalinlangang dati wala naman, maaring senyales na may itinatago silang hindi nila kayang kontrolin. At narito ang mas malalim na aral mula sa Stoicism. Maraming tao ang nagsisinungaling, hindi lang para linlangin ang iba, kundi para linlangin ang sarili. Kapag nagbabago ang tono nila, hindi laging dahil gusto kanilang manipulahin. Minsan, hindi sila komportable sa kasinungalingang sinasabi nila sa sarili nila. Ang discomfort na yun ay lumalabas sa boses nila, kahit hindi nila namamalayan. Tinuturuan tayo ng Stoicism na magmasid ng walang paghuhusga, at ito ang perpektong halimbawa kung paano natin magagamit ang kapangyarihan ng pagmamasid. Sa pagtutok sa maliliit na pagbabagong ito sa boses ng isang tao, makikita mo ng mas malinaw ang kanilang panloob na kalagayan. At mahalagang malaman, ginagawa rin natin ito sa sarili natin. Ilang beses mo nang sinabi ang isang bagay na alam mong hindi mo talaga pinaniniwalaan at napansin mong nanginginig o nag-aalangan ang sarili mong boses. Ang tono natin ay refleksyon ng mga pagdududa sa loob natin.
Kaya't binibigyang diin ng Stoicism ang kahalagahan ng pagkakaisa ng iniisip, sinasabi at ginagawa. Kapag hindi ito magkakatugma, lumalabas ito sa mga paraan na hindi natin kayang kontrolin. Kaya sa susunod na nasa isang pag-uusap ka at napansin mong may bigla ang pagbabago sa tono ng isang tao, maaring pagbagsak ng enerhiya, kakaibang katahimikan o pagbabago sa pitch, huwag mo itong balewalain. Tanungin mo ang sarili mo, ano kaya ang hindi nila sinasabi? Ano ang nagpaparamdam sa kanila ng hindi komportable? Maaring hindi ito ganap na kasinungalingan, pero malamang may bahagi ng katotohanang hindi nila kayang ilahad. Ang boses nila ang nagsisilbing tell. At kung makikinig ka ng mabuti, maririnig mo ito sa bawat pagkakataon. 5. Pinakatapat na sandali ay kapag akala nila walang nakakakita. Kung talagang gusto mong maunawaan ang tunay na pagkatao ng isang tao, obserbahan mo sila sa mga sandaling iniisip nilang walang nanonood. Sa mga panahong iyon nila inaalis ang maskarang isinusuot para magkasya sa inaasahan ng lipunan, para maka-impress o umangat, and doon lumilitaw ang kanilang tunay na sarili. Mahirap tanggapin ang katotohanan ito dahil karamihan sa atin ay gustong maniwalang pareho tayo kung paano kumilos sa publiko at pribado. Pero ang totoo, kapag wala nang kailangang i-impress, madalas ibang-iba ang kilos ng tao. May nakatrabaho akong manager noon na laging nagpapakita ng matinding profesionalismo sa harap ng mga boss. Magalang, mahinahon, at tila perpekto ang kanyang ugali. Pero pag alis ng mga nakakataas, bigla siyang nag-iiba, sumisigaw sa mga empleyado, bumibitaw ng mapanirang salita, at itinuturing kaming parang walang halaga. Doon ko napagtanto, hindi nasusukat ang tunay na pagkatao sa kung paano sila kumikilos kapag alam nilang may nakatingin, kundi sa mga sandaling iniisip nilang walang nakapapansin. Kapag alam ng tao na may nakakakita, madalas nilang inaakto ang inaakala nilang magdudulot ng papuri o makaiiwas sa gulo. Pero kapag wala nang nakamasid, nawawala ang mga panlipunang filter at lumilitaw ang pinakatotoong reaksyon. Kung paano tratuhin ng isang tao ang mga taong walang maiaalok sa kanila, o kung paano sila kumikilos kapag iniisip nilang walang magiging kapalit ang kanilang ginawa, iyan ang mas matinding batayan kung sino talaga sila, higit pa sa anumang ipinapakita nila sa publiko. Hindi lang ito totoo sa trabaho, kundi maging sa personal na relasyon. Sa simula ng anumang relasyon, parehong ipinapakita ng mga tao ang kanilang pinakamainam na anyo. Gustong makuha ang loob ng isa't isa. Pero kung gusto mong tunay na makilala ang isang tao, pansinin mo sila sa maliliit na sandali kapag hindi sila umaagaw ng atensyon. Paano nila tratuhin ang waiter? Paano sila tumugon sa tensyon kung hindi mo sila binabantayan? Nagpapakita pa rin ba sila ng kabaitan, pasensya at respeto? Tinuturuan tayo ng Stoicism na obserbahan ang buhay ng may objetibidad at walang panghuhusga. At sa mga lihim na sandaling ito, kapag hindi sila sentro ng atensyon, doon lumilitaw ang tunay na anyo ng isang tao. Hindi sa liwanag lumilitaw ang tunay na pagkatao, kundi sa dilim, kapag walang palakpak o papuri, kundi tahimik na konsyensya ang kasabay. Masakit mang isipin, maraming tao ang may dalawang mukha, isa para sa publiko, isa para sa pribado. Isa akong kasamahan noon na tila supportive at masigla sa grupo. Pero kapag kaming dalawa na lang, naging malamig siya at tutulong lang kung may pakinabang sa kanya. Doon ko napagtanto, ang pinapakitang kabaitan sa harap ng iba ay isa lang palang maskara. Ang mga pinakatapat na sandali ay hindi nangyayari kapag nasa ilalim sila ng spotlight, kundi kapag akala nila'y walang nanonood. Doon mo makikita ang katotohanan.
At ito ang malalim na aral ng Stoicism. Ang tunay na pagkatao ay hindi kung sino ka habang pinapanood, kundi kung sino ka kapag walang nakakakita. Ang taong namumuhay ng may kabutihan ay kumikilos ng pare-pareho. Hindi dahil kailangan nila ng papuri, kundi dahil pinanghahawakan nila ang kanilang panloob na mga prinsipyo. Kaya sa susunod na gusto mong kilalanin ang isang tao ng mas malalim, huwag lang tumingin sa mga bonggang kilos o sa kanilang public image. Sa halip, obserbahan mo kung paano sila kumikilos kapag wala na ang spotlight. Dahil doon, lumilitaw ang tunay nilang pagkatao. At doon mo matatagpuan ang katotohanan. 6. Ibinubunyag ng emosyonal na reaksyon ang mga prayoridad. Kung talagang gusto mong malaman kung ano ang pinakamahalaga para sa isang tao, obserbahan mo kung paano sila tumutugon sa iba't ibang sitwasyon. Ang mga emosyonal na reaksyon ay parang salamin. Isinisiwalat nito ang pinakamalalalim nilang halaga, prayoridad, at mga bagay na lubos nilang pinahahalagahan. Marami ang naniniwalang kaya nilang kontrolin ang kanilang emosyon. Pero ang totoo, sa tuwing nagpapakita ang isang tao ng matinding reaksyon, galit, saya o kaba, senyales iyon na may mahalagang bagay na nakataya para sa kanila. Naalala ko minsan nang pumunta kami ng malapit kong kaibigan sa isang tindahan ng electronics. Karaniwan siyang kalmado at hindi madaling maapektuhan, pero habang namimili kami, isang tindero ang basta na lang pumuna sa isang gadget na nabili na niya dati. Sa gulat ko, imbes na palampasin o ngumiti, agad siyang nagalit at nakipagtalo sa empleyado. Hindi ko inasahan ang reaksyong iyon mula sa kanya. Pero doon ko naintindihan, hindi lang iyon tungkol sa gadget, tinamaan ang kanyang pride. Marami siyang oras at pagsisikap na inubo sa pagpili ng gadget na iyon. Kaya ang puna ay parang pagduda sa kanyang personal na desisyon. Hindi laging sinasabi ng mga tao kung ano ang mahalaga sa kanila gamit ang salita. Pero ang kanilang emosyon, kadalasang nagsasabi ng totoo. Kapag ang isang boss ay naging defensive nang tanungin mo ang kanyang desisyon, hindi lang iyon tungkol sa awtoridad, kundi dahil nakatali ang kanyang pagpapahalaga sa sarili sa pagiging tama palagi. Kapag ang kaibigan ay labis na apektado sa simpleng puna, maaring nasaling mo ang isang insekuridad na matagal na niyang itinatago. At kapag may sumigla sa simpleng papuri sa trabaho, malamang na ang pagkilala at pagpapahalaga ay matagal na niyang hinahangad kahit hindi niya aminin. Ito ang susi. Ang pinakamalalakas na emosyonal na reaksyon ng isang tao, positibo man o negatibo, ay nagsisiwalat ng kanilang pinakamalalalim na prayoridad. Maaring magpanggap silang kalmado o hindi apektado sa maraming pagkakataon, pero kapag may tinamaan sa mahalaga sa kanila, kahit pagpuna man, panganib o kahit simpleng pagkilala, agad naglalabas ng damdamin. Hindi lang ito tungkol sa galit o inis, kahit ang kasiyahan ay malaking palatandaan. Kapag ang isang tao ay masiglang nagkukwento tungkol sa isang proyekto o libangan, ibig sabihin nito'y mas mahalaga iyon sa kanila kaysa sa inaakala mo. Sa mga relasyon, napaka-epektibo ng prinsipyong ito. Halimbawa, kung ang taong karelasyon mo ay labis na naiinis kapag biglang hindi natuloy ang plano, senyales ito na napakahalaga sa kanila ang oras na magkasama kayo. Kung tuwing pinag-uusapan ninyo ang paglalakbay ay lumiliwanag ang kanyang mukha, makikita mong ang paglikha ng mga alaala ay isa sa kanilang pangunahing halaga. Laging konektado ang emosyon sa mga pinapahalagahan ng tao. At kapag pinansin mo ang kanilang emosyonal na senyales, makakabuo ka ng malinaw na mapa ng kanilang mga prayoridad kahit wala silang sinasabi.
Isang magandang halimbawa nito ay kapag naging biglaang defensive ang isang tao. Sabihin nating nasabi mong ilang beses na silang nahuli at imbes na tanggapin ito ng mahinahon, agad silang naalibadbaran. Hindi lang ito dahil sa pagiging late, kundi dahil napakahalaga sa kanila ang pagiging maaasahan at ang komento mo ay tumama sa imahe ng sarili nilang pagkatao. Ipinagtatanggol nila iyon, kaya matindi ang reaksyon. Itinuturo ng Stoicism na pagmasdan ang kilos ng tao ng may objetibidad. At isa sa pinakamahalagang aspeto nito ay ang emosyon. Kapag umaalab ang emosyon ng isang tao, siguradong may pinapahalagahan silang kasangkot. Maaari mong gamitin ang kaalamang ito para mas maunawaan ang mga tao at mas maging maingat sa pakikitungo sa kanila. Kapag alam mo kung anong emosyon ang naitutulak ng isang partikular na issue, mas magiging sensitibo ka sa paglapit dito. At dahil dito, mas malalim at tunay ang mabubuong ugnayan. Pero narito ang mas malalim na aral mula sa Stoicism. Ang sarili mong emosyon ay nagsisiwalat din ng sarili mong mga halaga. Kapag nahuli mong sarili mong matindi ang reaksyon sa isang bagay, magtanong ka, bakit ito mahalaga sa akin? Galit ba ako dahil nasaling ang aking integridad? O dahil natatakot akong masira ang aking reputasyon? Tinuturo ng Stoicism na kapag nauunawaan natin ang ating sariling emosyon, mas kaya natin itong kontrolin. Mas nagiging malinaw kung alin sa mga pinapahalagahan natin ang tunay na mahalaga at alin ang galing lang sa pride o insekuridad. Ang kakayahang bumasa ng tao ay hindi mahika. Ito'y bunga ng pagiging mapanuri sa mga hindi sinasadyang senyales, galaw ng katawan, tono ng boses, emosyonal na tugon. Sa tulong ng Stoicism, natututo kang obserbahan ng walang paghuhusga. Kapag natutunan mong makakita lampas sa panlabas na anyo at marinig ang hindi binibigkas, mas magiging mahusay kang makitungo sa sinuman. Pero higit sa lahat, mas makikilala mo rin ang sarili mo. Ang mga bagay na nagpapagalit sa iyo, nagpapasaya, nagpapakaba, at kung ano talaga ang pinahahalagahan mo. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang galing sa pag-intindi sa iba, kundi sa pagkakaroon ng matapat at malalim na pagkaunawa sa sarili.